Magandang hapon sa lahat ng mga Pilipino. Humihingi ngayon ng suporta si Attorney Baligod para po sa kanya at sa mga Marines na gusto sanang magpiyansa sa Las Piñas, RTC. Basahin natin ang panawagan ni Attorney Baligod, mga kababayan. Mga kababayan, pwede ba ninyo kami samahan dito sa Las Piñas dahil mula alas 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi na process ng court ang pagpiyansa ng Brave 14 at gusto nilang ipakulong sila over the weekend kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. So nananawagan sa lahat ng kababayan natin, lahat ng mga Pilipino, si Atty. Baligod na kung pwede samahan sila, lalong-lalo na yung malapit lang na area po sa Las Piñas. Alam natin, may mga malalayo, kagaya ko po, medyo malayo yung lugar ko, kaya medyo mahirap, no? 3 to 4 hours siguro yung aabutin, lalo pag traffic kapag ako ay pupunta. Kaya gagamitin ko rin po itong pagkakataon dito sa aking social media account, sa ating Facebook, na manawagan po sa lahat na pwede nating samahan, puntahan, vloggers or media or mga supporters natin naniniwala dito po sa pinaglalaban ng Marines. Napalibutan na po ng pulis ngayon habang ginagawa natin ang video ito, napalibutan na po ng pulis ang Las Piñas Regional Trial Court at buong Las Piñas halos napakarami ng pulis. At balita natin is talagang aristuin sila. And syempre pagkatapos ng oras ng RTC, ano pang aasahan natin? 'Di ba? Tapos hindi ma-process dahil Sabado, Linggo. So talagang tama na ikukulong sila for the weekend. 25 million. Wow. Paldo. Ganon kalaki di umano, mga kababayan, ang inoffer dito po sa mga bumaliktad na dating sundalo na kasama po sa delivery ng mali-malitang pera. At sinabi mismo yan ng isa po sa 18 na Marines na hanggang ngayon ay naninindigan. Naninindigan na hindi po sila babaliktad at ilalaban nila hanggat makukulong itong mga magnanakaw sa kaban ng bayan. At kinumpirma po, mga kababayan, ni Atty. Baligod na sa 18 may 15 pa na natira. So yung 3 ang bumaliktad, yung isa ay yung mga additional na mga witness, yung plus 4 doon sa double gym, kaya naging 22 na actually. Brave 22 na yung mga bumaliktad. So may 15 pa. At sinasabi ni Matibag, marami pa umano yung babaliktad. Kaya yan po yung ating pakaabangan. Kasi kung senador, congressman ay natatakot nila, how much more pa kaya itong mga ordinaryong mamamayan at retiradong sundalo. Kinonfirma na po ng isa po sa 18 dating Marines na mga nagdi-deliver ng pera para po sa mga magnanakaw, buhaya sa gobyerno, nakasamahan nga nila yung ilan sa nagrekan. Ngunit, 3 po sa 18. Ibig sabihin, sa 18, hindi lahat ay batch ng 18 yung nag-withdraw. 3 lang at yung isa ay galing sa panibagong kasamahan nila na nagbigay ng additional affidavit sa mga delivery ng mali-malitang pera. Ibig sabihin, sa original na 18, 15 pa rin yung kasama nilang naninindigan. At ito po yung sinabi ni Walter. Sabi ni Walter, nakakalungkot, bakit bumigay kayo? Hindi lang prinsipyo ninyo ang binenta ninyo, pati mga mamamayan natin na naniniwala at sumusuporta sa Brave 18. Nasilaw kayo sa pera na binigay nila. Wala kayong paninindigan. Malinaw, pera ang dahilan kung bakit sila nagrecant. At hindi lang yan, mga kababayan natin. Ngayong araw, nagmeeting po ang Senado at ang Ombudsman patungkol sa usapin po ng flood control corruption. At ang matindi, pinapaubaya na daw po ng Senado sa Ombudsman ang pag-iimbestiga sa flood control corruption. Ibig sabihin, wala nang mangyayaring investigasyon ng flood control sa Senado. Dahil mismo yan ay kinonfirm ni Erwin Tulfo. At malinaw po, mga kababayan natin. Diba?
pera ang sinasabing dahilan dito. So, ibig sabihin, yung dating nagde-deliver ng mali-malitang pera, no? At sinabi nga nila, mga kababayan natin, na hindi sila aatras, maninindigan sila, at noon sinabi nila na hindi sila tumanggap ng suhol, hindi sila tatanggap ng suhol. Ngayon, mga kababayan natin, napipilitan na po sila na tumanggap ng suhol. At katumbas niya na, nabalitaan ko, babawiin di umano ni Trililing ang kanyang kaso dito po sa 4 na nag-recant na ito. Ibig sabihin, sa dami-dami ng kinasuhan ni Trililing, yung mga nag-recant, exempted na. So palagay ko, lahat ng mga nag-file ng kaso sa kanila siguro, baka babawiin na po yung mga kaso laban sa 4 na ito. At alam niyo mga kababayan natin, hindi naman to bago eh. Kumbaga inaasahan na natin na mangyayari ito. Kasi kung yung mga senador nga ay bumabaliktad dahil takot makulong at takot hindi mabigyan ng pondo, di ba? Andiyan si Judas Villanueva, nandiyan si Chis Escudero, bumaliktad, kahit alam nila kung ano ang tama. Nandyan po si Pinky Lacson, na pilit na tinatarget po yung Taguig, which is yung tunay na issue ngayon ng flood control. Napakarami po sa Ilocos. Napakarami po sa La Union. 'Di ba? Dito lang sa Bulacan napakarami. At tahimik po sila diyan. Ayaw na nilang imbestigahan. Yung mga pinakulong, yung mga tauhan lang ng mga malalaking magnanakaw sa flood control corruption. Mga tauhan ni Alcantara, tauhan lang ni Bunuan, tauhan ni Bernardo, yung mga nakakulong. Pero sila, simple po sila sa kaso. So kung lahat ay natakot, diba, yung mga senador nga, pinakulong, Senator Marcolita, Senator Chicoy, nagbigay lang ng pera sa eleksyon. Congressman Mike Defensor, pinakulong. So, ito pa kayang ilan sa mga Marines. Inasahan na natin to. Na posibleng mangyayari ito. At yun lang mga kababayan natin na nakakapanginayang lang kasi nga malaki na po yung tinaya nila eh. Malaki na yung pinaglaban nila eh. At isa ka sa narinig natin dyan sa exclusive interview ng Jimmy News na yan ay gusto lang nila manahimik. At dahil tadta daw po sila sa napakaraming kaso. Kaya gusto nila manahimik. Grabe no. So ano nito, tahimik, recant, laylo, then magtatago na. And mantakin nyo mga kababayan natin Kaya mas naniniwala ako, o lalo ako naniniwala ngayon, na totoo yung testimony ng mga Marines na ito sa delivery ng mali-malitang pera. Bakit? Nung nanindigan sila na tama ang kanilang sinasabi, hindi sila nagtakip ng pagmumuka. Pagkus ang ginawa nila, bukas yung kanilang pagmumuka, nagpapakilala po sila kung sino sila. Diba? Ngayon nag-recant sila, which is dapat, ito na yung pagkakataon na i-expose nila yung kanilang pagkatao, pakilala sila kung sino sila. Ngayon naman sila nagtakip ng pagmumuka. So baliktad. Kasi yung ibang nagre-recant, yun yung unang testimony nila, nakatakip sila ng muka dahil ayaw nila magpakilala. So nung nag-recant sila, nanindigan sa tama, tinanggal na nila yung kanilang maskara at tuluyan na nilang pinakilala yung kanilang sarili. Diba? Pero dito ngayon, sa 4 na bumaliktad na ito, tsaka na sila nagtakip ng mukha nung sila po ay nag-recant na mga kababayan po natin. So, mas naniniwala ko na tama yung naunang testimony nila. Kasi hindi nila kailangan magtakip ng mukha at kaya nilang mag-expose ng kanilang mga sarili. Yan lang, no? At trending na ngayon at ang bilis ng reaksyon ng ilang mga involved. At ibig sabihin, dahil isa po sa kanilang itinuro ay si Martin Romualdez, recant sila at sinasabing hindi totoo. So, wala na. Hindi na kulong si Martin Romualdez. Malinis ang pangalan ng mga pinangalanan sa delivery ng mali-malitang pera. Ngayon ko na-realize kung bakit ginamit ang kanilang testimony laban kay Martin Romualdez.
recant sila, wala nang testimony, wala nang ebidensya lamang kay Martin Romualdez, wala nang witness, hindi makukulong si Martin Romualdez. Hahalakak na naman si Martin Romualdez at sabihin niya, wala akong kasalanan. Malinaw. Yung ano lang dito, siyempre si Attorney Valigo dito, sila kong Mike na sumusuporta, kawawa, di ba? Kasi tumaya na sila eh. Nanindigan sila kung anong tama eh. Tsaka naman umatras yung mga delivery man na ito, itong bodyguard na ito. Kaya, yan, no? Dito sa mga talagang naninindigan pa, gaya nitong si Boss Walter Manalansan. So sana, hindi na kayong mag-recant. Tingnan natin, no? At ang sabi pa ni Matibag, marami pa daw yung gusto pang magre-recant. So, tingnan natin kung may magre-recant pa ba, ilan pa, at alam ko ngayong araw may hinarap na naman silang kaso sa Las Piñas kasama si Attorney Valigo. So, yan, sa Caloocan, kasama sila sa mga hindi nagpiyansa eh. Hindi sila sumipot. So, yung rason nila, may sakit daw sila. Yun pala, sakit sa pera yung kanilang problema. Yung dating nag-deliver lang ng mali-maleta, ngayon, sila na yung tumanggap ng delivery ng mali-maleta. So, ang tanong ko dito, mas naniniwala po ba kayo na tama yung unang testimony nila? Pakisagot po dyan sa ating comment section. Mabuhay at mabuhay ang ating pusa na panay pakamot. Shoutout sa lahat. Sikat ka na, besh.